Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. At sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sinabi ko sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Para sa inyo. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes! Masakit sa akin yon. Kasi alam nyo yon, para hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Ano mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So tinanong ko siya, sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Tapos sabi niya, di umiyak ka din. So usual na, alam niyo na, yung sense of humor. Sabi niya, di umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Sabi ko, ano lang, kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Yun ang mensahe niya. Nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun papatigil sa iyak niyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina dito sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just miss Filipino food.